Nakalabas si Steven sa mansyon ni Ivana. Makikipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigan para tulungan siyang makabalik sa kanyang sariling bansa sa mabilis na hakbang. Lumayo si Steven sa lugar ng mansyon. Kasabay nito, nakita ni Steven ang isang taxi na dumaan ay mabilis siyang pinahinto ni Steven at pinakiusapan ang taxi driver na ihatid siya sa kanyang destinasyon. Ngayon, ang araw ay nagsimulang lumitaw sa silangang abot-tanaw. Sigurado si Steven, marami na sigurong bukas na tindahan. Kung tutuusin, ito ay isang malaking lungsod at mayroon itong 24 na oras na buhay. Ganon din sa shopping center. Siyempre, hindi na kailangang mag-alala ni Steven tungkol sa natitirang oras. Dahil siguro, malapit nang mapuno ang mansyon ni Ivana ng mga balita tungkol sa pagtakas niya doon at tiyak na utos ni Ivana sa lahat ng bodyguard na hanapin ang lahat ng lugar na maaaring si Steven. Sinadya ni Steven ang taxi driver na pumunta sa isang shopping area na medyo malayo sa mansyon ni Ivana para makabili pa siya ng oras. Pagdating ni Steven sa shopping center, agad siyang tumungo sa jewelry shop para ibenta lahat ng mga alahas ni Ivana na nakita niya sa kwarto. Binuksan ni Steven ang kanyang panyo at kinuha ang lahat ng alahas na ngayon ay iniabot niya sa tagabantay ng tindahan ng alahas. Hindi kagaya ng relo, napansin ng mag-aalahas ang isang relo sa mga antik na kinuha ni Steven. Ibinigay ni Steven ang relo. Kung tutuusin, wala siyang oras na pumunta sa tindahan kung saan binili ang item. Kaya kung gusto itong tanggapin ng jewelry shop na ito, walang masama kung ibenta rin ito ni Steven dito. Sorry, pero kailangan ko ng pera. Hindi matanggap ni Steven nang hiningi ng tindera ang account number ni Steven. O sige, sandali lang. Agad namang binilang ng gwardya ang halaga ng pera na may nominal na halaga ng mga paninda na kanyang natanggap. Kinakabahang naghihintay si Steven. Sa ngayon mukha na talaga siyang magnanakaw na nangangailangan ng pera para makakain. Ngunit sa kabilang banda, magnanakaw nga si Steven para sa kanyang pera na ginamit niya sa pagbili ng mga cellphone at tiket upang makabalik siya sa kanyang sariling bansa at makilala si Camila at ang mga quintuplet. Binigyan siya ng tindera ng alahas ng isang paper bag na may laman na pera na nakabalot sa isang itim na plastic bag. Hindi na kailangang gawin ni Steven ang matematika, ngunit alam niyang kumita siya ng malaki sa pagbebenta ng lahat ng bagay na nakuha niya kanina. May tindahan ba ng mga antik dito? Mukhang natatakot pa rin si Steven na kung wala siyang sapat na pera, ibebenta rin niya ang ilang mga antik. Meron, hindi naman masyadong malayo dito. Maglalakad ka lang palabas dito, tapos kumanan ka at nasa section number 3 ang tindahan ng antik. Busy na abala doon dahil hinahabol ang mga paninda ng ilang manlalakbay mula sa ibang bansa. Kumenyes ang tindera nang sabihin niya kay Steven ang kinaroroonan ng anti-gang tindahan. Naglakad si Steven ayon sa direksyon ng tindera at talagang nahanap niya ang shop na pinag-uusapan. Nagbebenta si Steven ng lumang panulat at kahon, lumang relo, at anti-gang salamin na daan-daang taong gulang na. Lahat ng mga antik na dala niya kanina, lahat nabili. Kumita na naman ng malaki si Steven. Kailangan kong tawagan agad si Chris. Nagpasya si Steven na pumunta sa isang tindahan ng electronics na dalubhasa sa pagbebenta ng mga cellphone. Pumili si Steven ng cellphone na angkop. Ang napili ay nahulog sa isang kulay navy na folding na cellphone na nakadisplay sa gitna. May guard na humihingi ng ID ni Steven pero wala siyang ID dito. Sa wakas, hiniling ni Steven ang kabutihang loob ng may-ari ng tindahan na makipag-ugnayan sa isa sa kanyang mga kaibigan. Naalala ni Steven ang number ni Chris. Sa unang tawag, tinanggap na ni Chris ang tawag. Hello, sino ito? Tanong ni Chris. Maririnig mo sa boses niya ang pagkalito ni Chris. Hello, Chris. Ako ito, Steven. Ipinaalam agad ni Steven kay Chris ang pangangailangan niyang makipag-ugnayan kay Chris. Laking gulat ni Chris sa pagtawag nito. At sa paliwanag ni Steven, sigurado si Chris na hindi nagsisinungaling ang lalaking kumontak sa kanya. Pero paano kaya? So all this time. Ngunit walang oras si Chris para isipin iyon. Kailangan niyang tulungan agad si Steven dahil masama talaga ang kalagayan niya. Tulungan mo ako, pakiusap ni Steven, sa ngayon si Chris lang ang makakatulong sa kanya. Tinulungan talaga ni Chris si Steven. Tinulungan niya ang may-ari ng tindahan na i-activate ang SIM card para kay Steven.
Matapos magtagumpay, pinatay ni Chris ang kanilang telepono at naghintay hanggang sa tawagan siya ni Steven ng pribado. "I want these too," sabi ni Steven sabay turo sa naka-display na Bluetooth headset. "Sige, subukan muna natin." "Hindi na kailangan. Idagdag mo na lang lahat dahil may urgent pa akong negosyo." Naglabas si Steven ng ilang bill para magamit niya sa pagbabayad. Tapos na ang negosyo ni Steven sa cellphone shop. Agad na tinawagan ng lalaki si Chris gamit ang sariling private number habang naglalakad naghahanap ng makakain na laman ng tiyan niya. "Kumain ka na ba?" "I don't need that question. I want you to take care of my return as soon as possible." Hindi sinagot ni Steven ang tanong ni Chris. Ngayon ay bumalik na si Steven sa taxi bitbit ang kanyang pagkain. Tumungo siya sa airport habang hinihintay na matapos ni Chris ang lahat. "Ginagawa ko ito. I don't want to be here much more. I have to get home soon." Na-trace na ni Ivana ang lokasyon ko. "Patience, konti na lang matatapos ko na itong gawin." Mabilis na naasikaso ni Chris ang mga pangangailangan ni Steven. Ngayon din, maaaring bumalik si Steven sa kanyang kinauukulan. "Kamusta si Camila?" "She's fine, and so are the quintuplets." As if naman walang ginawang masama sa kanila si Franco. Tumango si Steven habang kumakain ng almusal. "Dapat ilihim mo kay Camila at sa mga quintuplet ang pagbabalik ko. Sa ngayon, ayokong malaman nila. Maaasahan mo ako. Ngayon alam ko na, hindi pala ikaw ang lalaking kasama ni Camila." Damn! Nagawa ni Franco na lokohin ang buong mundo. Laking gulat ko. Halos hindi makapaniwala si Chris na meron si Franco. Ang lakas ng loob na magpaplastikan para matulad siya kay Steven para makuha si Camila. "But before that, I want to confirm once again na ikaw talaga si Steven." Ini-divert ni Chris ang mga tawag nila sa mga video call. Walang sabi-sabing tinanggap ito ni Steven at nagulat si Chris nang makitang si Steven pala ang nagsasalita sa kanya. Buti na lang at hindi naloko si Chris. Kung niloko man siya, siguradong maaasar siya sa totoong Steven kahit na ang totoong Steven ang tinutulungan niya. "Paano? Kontento ka na ba?" Pinalitan ni Steven ang chat ng mga regular na tawag. "You should know na muntik na ring mapatay si Riley dahil kinidnap siya." Reklamo ni Chris sa nangyari noong kidnap si Riley that time. Sumusumpa si Steven sa kanyang puso, hindi niya patatawarin ang sinumang may nagawa sa kanyang munting pamilya. Kahit na si Franco ang kanyang biological younger brother. It turned out that Franco's surgery was very successful. He looked so much like you and even I can hardly tell the difference. How dare he stay with Camila and the quintuplets? "Chris, sana mabantayan mo sila saglit. Hindi magtatagal ang flight ko." Nagbayad na si Steven para sa usual na taxi. Huminto siya sa tapat ng isang tindahan ng damit hindi kalayuan sa airport. Magpapalit muna si Steven para ang kanyang susunod na pagbabalat kayo. "Don't worry, ako ang bahala sa kanila." Pumasok si Steven sa shop at pumili ng damit na ibang-iba sa estilo niya ngayon. Itinapon niya lahat ng dati niyang damit at nagsuot ng bagong damit papuntang airport. Nagmamadaling pumunta si Steven sa ticket counter at gaya ng sabi ni Chris, inayos ang lahat. Makakabalik na si Steven sa kanyang bansa at makilala ang kanyang munting pamilya. "Chris, maraming salamat. Dahil sa pakikialam mo, makakauwi na ako." Hawak na ni Steven ang ticket, pumunta siya sa waiting room para sa mga flight sa ibang bansa. "No need to thank me, besides tinulungan mo din ako nung may problema ako." Napatawa si Steven sa sinabi ni Chris. Medyo nakikiliti, pero hindi rin maitatanggi ni Steven ang sinabi ni Chris. Dahil iyon ang katotohanan. "Sandali lang lilipat ang eroplano ko, papatayin ko ang koneksyon. Pagdating ko, bibigyan kita ng balita at kailangan mong mangako na sisunduan mo ako sa airport." Tumayo si Steven mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa ticket at data checking area. Dahil walang physical ID si Steven, magagamit niya ang electronic ID na ipinadala sa kanya ni Chris. "Hindi mo kailangang mag-alala, sisunduan talaga kita sa oras." Bago pa man lumapag ang eroplano ay nasa airport na ako. Binaba ni Steven ang phone nila. Hindi siya lumingon sa takot, may mga taong naghahanap sa kanya at kinikilala siya. Sinadya ni Steven na pumili ng unang klase upang mapanatili ang kanyang privacy at, syempre, maaari siyang magpahinga sa kapayapaan ng walang anumang abala.
Habang nasa biyahe ay nakatulog si Steven. Dahil sa pagod at pagiging nasa unang klase ay mas naging komportable si Steven na parang nasa sariling silid. Kahit ilang oras na biyahe ay hindi napapagod si Steven. Lumapag na ang eroplano, bumaba na rin si Steven at agad na kinontak si Chris. Gaya nga ng sabi ni Chris, hihintayin niya si Steven. Nakatayo na ang lalaki sa pick-up point. Niyakap ni Chris si Steven na parang matalik na kaibigan. Ang pagkakita kay Steven na nananatiling malusog na tulad nito ay higit pa sa sapat para kay Chris. Lumabas sila ng airport at tumungo sa tirahan ni Chris. Bakit hindi ka nalang umuwi? Maaari mong sorpresahin si Camila at ang mga bata at ilantad ang mga kasinungalingan ni Franco sa kanilang lahat. Nagmungkahi si Chris, baka marinig ito ni Steven. Hindi pwede, kailangan kong gumawa ng plano para mahuli sina Franco, Ivana, at Amara na nagsabuatan para gawin ito sa amin ni Camila. Hindi naman basta-basta na lang sumulpot si Steven sa harap ni Camila. Siguradong magugulat ang asawa niya, upang makita na may dalawang Steven sa harap niya. Ilang sandali pa ay titira na si Steven kay Chris. Pagdating sa tirahan ni Chris, napag-usapan agad nilang dalawa ang kanilang plano para matuklasan ang mga krimen ni Franco, Ivana, at Amara. Mabuti pa kumain ka muna, ihahanda ko ito saglit. Nag-aalala si Chris sa kalagayan ni Steven. Hindi niya kayang marinig ang kwento na all this time ay kinulong siya ni Ivana. Huminga ng malalim si Steven. Sa wakas, Camila, hintayin mo ako. Hanggang ngayon ay hindi pa nakakatanggap ng balita si Ivana tungkol sa pag-alis ni Steven sa mansyon. Ito ay nagpapakalma sa kanyang pakiramdam. Ayaw din ni Ivana na mag-aksaya ng oras. Dapat niyang patayin kaagad ang mga quintuplet. Kahit gabi na, hindi natakot si Ivana. Para sa kanya gabi man o araw, hindi ito importanteng bagay. Higit sa lahat, matupad niya ang kanyang hiling na patayin ang mga quintuplet. At alam na ni Franco ang Ivana na iyon sa bansang ito. Naisip na ni Franco na gagawin ito ni Ivana. Pero hindi niya akalain na ganito kabilis ang gagawin ni Ivana. Kahapon lang ay sinabi niyang nabigo siya at ayaw niyang patayin ang mga quintuplet, ngayon ay nakarating na si Ivana sa kinaroroonan niya. Sinadyang niyaya ni Ivana si Franco na magkita sa isang tahimik na lugar. Pumayag naman si Franco, bagamat may konting takot sa kanya. Bilang lalaki, kailangan pa ring harapin ni Franco ang lahat. Higit pa rito, nangako si Franco na paprotektahan niya si Camila at ang mga quintuplet mula ngayon. Isang pangakong binitiwan ni Franco nang walang anumang elemento ng pamimilit at pinamulat ito ni Franco. Bakit ang bilis ni Ivana? Napabuntong hininga si Franco nang makitang nasa harapan talaga ng kanyang mga mata si Ivana. Samantalang kahapon ay nasa bansa pa si Ivana kasama si Steven na nakakulong sa kwarto. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin ngayon? I really can't kill the quintuplets. Franco is tired about Ivana's tired pursuit him to kill one of the quintuplets. Bumaba si Franco sa kanyang sasakyan. Nakilala si Ivana na naghihintay na sa kanyang pagdating kasama ang kanyang mga bodyguard. Marami sila, muling dumating ang pag-aalala kay Franco. Sa kasamaang palad, hindi na nakaka-attract si Franco sa lugar na ito, napapaligiran na siya ng maraming malalakas na lalaki. Sigurado si Franco, hindi niya kayang labanan silang lahat. Kahit na kaya niya, si Franco ay nabugbog na hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Bakit ka pupunta mag-isa? Sabi ko, dalhin mo yung isa sa mga quintuplets ha. Lumapit si Ivana kay Franco na nakatayo sa harap ng bumper ng sasakyan niya. Hinding-hindi ko hahayaang saktan mo si Camila o ang mga quintuplets. I will protect them from you. May kaunting lakas pa ng loob si Franco para sabihin ito kay Ivana. Napangiti ng sarkastikong si Ivana sa sinabi ni Franco. Kung kahapon ay humarap si Ivana sa stand ni Franco, sa pagkakataong ito ay nakipagkita si Ivana kay Franco. I don't want to waste time. I have to quick, I can't wait anymore. Nag-utos si Ivana sa ilang bodyguards niya na hawakan si Franco para hindi magpumiglas ang lalaki. Sinubukan ni Franco na kumawala, ngunit sa kasamaang palad ang enerhiya ng mga bodyguard ay mas malakas kaysa sa kanya. Hinanap ni Ivana ang cellphone ni Franco sa kanyang bulsa hanggang sa wakas, natagpuan na ang telepono. Kinuha ito ni Ivana. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit ano kay Camila o sa mga bata. Hinding-hindi kita mapapatawad kapag naging walang ingat ka, Ivana.
Sigaw ni Franco na pilit na pinipigilan si Ivana sa abot ng kanyang makakaya. Sarkastikong ngumiti si Ivana habang sinusulyapan si Franco. I don't need your words, Franco. Sa ngayon ang kailangan ko lang ay pumunta dito si Camila at ang mga quintuplet para mapatay ko sila sa gusto ko. Isang daing mula sa labi ni Ivana ang nagpatawa kay Franco. Hindi mabuksan ni Ivana ang kanyang cellphone dahil gumagamit ito ng mga sensor mula sa kanyang eyeballs. Blink ngayon. Inutusan ni Ivana si Franco na kumura para ma-message niya si Camila. Huwag kang umasa na gagawin ko. Malinaw na tumanggi si Franco. Walang ganang sumuko si Ivana, muli niyang hiniling sa mga bodyguard niya na hawakan ang ulo ni Franco para hindi ito lumingon. Inilapit ni Ivana ang screen sa mukha ni Franco, maghihintay siya hanggang sa commandant si Franco. Hindi ako tanga, napangiti si Ivana nang mahina si Franco nang hindi kumurap ng ilang segundo. Bukas ang telepono. Agad namang nag-message si Ivana kay Camila para pumunta rito ang babae dala ang mga quintuplets. Hanggat maaari, sinubukan ni Ivana na pigilan si Camila na maghinala sa kanyang pagtatype. Hindi ako tatahimik kung may mararanasan na masama si Camila at ang mga quintuplet. Hindi talaga papakawalan ni Franco si Ivana ng ganoon kadali. I don't care about threats from you. You can't kill even one of them, you can't afford that. Saka hindi rin ako naniniwala na naglalakas loob kang gumawa ng kakaiba sa akin, lalo pa sa paghihiganti. Ikaw, siguradong mabibigo ka sa gagawin mo, Franco. Si Ivana ay labis na nagwawalang bahala sa mga pananakot ni Franco kaya natutuwa siyang paniwalaan. Hinding-hindi kita paglalaroan, Ivana. Muling nag-bluff si Franco pero walang epekto kay Ivana. Ngayon ay hintayin na lang natin na dumating si Camila at ang mga quintuplet. Tapos pagkatapos nilang dumating, gagawin ko ang aking intensyon. Hindi ako magsasayang ng oras at pagkakataon ngayong gabi. Ini-scroll ni Ivana ang cellphone ni Franco na kanina pa niya ginagamit para magpadala ng mensahe kay Camila para puntahan siya kung nasaan siya ngayon. Hindi pa rin nakatakas si Franco sa mga kamay ng mga bodyguard na humawak sa kanya. Kung ganoon lang kadali ang pagbitaw sa kanilang mga hawak, tiyak na gagawin ito ni Franco. Sa tirahan ni Steven, nakatanggap si Camila ng text message mula sa asawa. Tumingin si Camila at binasa ito. Pinaponte niya ito sa kinaroroonan niya sa kadahilanang nasira ang minamaneho niyang sasakyan. Dalhin mo rin ang mga quintuplets para samahan ka sa kalsada. Binasa muli ni Camila ang mga mensahe mula sa kanyang asawa na 2 beses na ipinadala. Lumingon si Camila sa mga quintuplet, mukhang engrossed sila sa paglalaro ng magkasama sa harap ng telebisyon. Walang masama sa sinabi ni Franco, kailangang tulungan ni Camila ang asawa at asikasuhin din ang mga quintuplet. Kung susunduan niya si Franco, walang magbabantay sa kanilang 5. Hindi rin nakatiis si Camila kung hindi niya susunduan ang asawa. Kailangan kong magmadali. Lumapit si Camila sa mga quintuplet, pinapunta sila sa sasakyan. Mommy, saan tayo pupunta? Tiniyak ni Riley na kahit papaano ay hindi niloloko ng iba si Camila. Kailangan mo lang samahan si Mommy, okay? May gagawin si Mommy. Hindi masabi ni Camila sa mga quintuplet ang kanyang destinasyon. Si Camila at ang mga quintuplets ay nasa sasakyan na kasama ang isang driver at isang bodyguard. Nakabantay lang si Camila, natatakot na baka may mangyari sa gitna ng kalsada. Bagamat hindi rin inaasahan ni Camila na mangyayari iyon. Kung inaantok ka, pwede ka nang matulog. Hinaplos ni Camila ang isa-isa ang mga noo ng quintuplets, umaasang matutulog na sila. Lalo na ngayong gabi na. Usually sa ganitong oras, nasa kwarto na sila. Wala po Mommy, gusto ko po at yung iba pang alagaan si Mommy. Tumanggi si Athena, mas pinili niyang manatili kay Camila sa matino. Hindi naman siya mapipigilan ni Camila, pinalaya din niya ang mga quintuplet na gawin ang gusto nila. Ang address na ibinahagi ni Franco ay maituturing na medyo malayo sa bahay na kanilang tinitirhan. Kahit na ito ay kalahati lamang. Sa ngayon, walang nakitang kakaiba si Camila o ang iba pa. Actually, saan tayo pupunta, Mom? Tanong ni Dahlia, hindi na napigilan ng mga quintuplet ang kanilang kuryosidad. Si Camila, na naaawa rin sa kanyang mga sanggol, ay nagsabing sisunduan nila si Franco, na ngayon ay natigil sa pag-strike sa gitna ng kalsada at malayo sa garahe na maaaring humingi ng tulong sa pagpapaandar ng makina ng kanyang sasakyan.
Bumalik sa lugar kung saan hawak ni Ivana si Franco. Ngayon ay hindi na hawak ng mga bodyguard si Franco, ngunit nakatali ang kanyang katawan kaya hindi siya makatakas. Kung may mangyari kay Camila at sa mga quintuplets, dadalhin ko ang kasong ito sa pulis. Or I will do something worser than that. Panibagong banta ang lumabas sa labi ni Franco para kay Ivana. Tumawa pa ng malakas si Ivana sa banta ni Franco. Para kay Ivana, lahat ng bagay na may kinalaman kay Franco ay nakakapagpatawa sa kanya. Kaya ito ay sa ito. Wala ka talagang utak. Kung isusumbong mo ako sa pulis, ito ay katulad ng paglalantad sa sarili mong tunay na pagkatao na ikaw si Franco, hindi si Steven. Ang pagkawala ay hindi madaling tanggapin ni Ivana. Lalo na kung kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo Camila. Isang bagay na ayaw maranasan ni Ivana. Kung kanina si Ivana ang tawa ng tawa, ngayon si Franco naman ang tumatawa sa tiwala sa sarili ni Ivana. Natarante si Ivana sa kakatawa at nagtaka sa kalagayan ni Franco. Would they really believe you? What they saw was Steven's face, not mine. Don't be too confident about your opinion. I have everything as Steven, so I'll definitely be able to do all of that easily. This time hindi na kinabahan si Franco gaya kahapon. Come to think of it, hindi siya dapat matakot ng sobra dahil nakita siya ng ibang tao bilang si Steven, hindi si Franco. Matagal na tinitigan ni Ivana si Franco. Don't be stupid being a human, Franco. Marami pang paraan para patunayan na hindi ikaw ang totoong Steven dahil kasama ko si Steven. Ganun din naman, you expose your own crimes. Si Franco naman ay nasiyahan sa pagtawa sa katangahan ni Ivana na mas tanga pa daw sa kanya. Sa totoo lang, napatunayan na ngayon na mas tanga si Ivana kaysa kay Franco. Natahimik si Ivana, walang katapusan ang pakiramdam ng pakikipagtalo kay Franco. Laging may isasagot. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito at hindi ako makialam sa sarili ko kung nagtagumpay ka sa pagtupad sa iyong gawain sa pamamagitan ng pagpatay sa isa sa mga quintuplet. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Franco. Kaya naman, naglakas loob akong dumihan ang sarili kong mga kamay. Muling sinisisi ni Ivana si Franco sa hindi pagtupad sa kanyang mga tungkulin. Kahit na makakasama mo sila araw-araw, marami kang oras para tapusin sila, pero ang ginagawa mo lang ay pag-aaksaya ng oras para walang pakinabang. Napaatras si Ivana. Pagod na kausap si Franco tuloy-tuloy at walang katapusan dahil pareho pa rin ang resulta. Parang napag-usapan ng maraming beses at nakakasawa. Patuloy silang magtatalo tungkol sa parehong bagay sa mahabang panahon. Nanlilisik si Franco habang pinagmamasdan si Ivana na papalayo sa kanya. Ivana, saan ka pupunta? Huwag kang pupunta, sumigaw siya. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Ivana. Matapos ang mahabang paglalakbay, halos dumating na ang sasakyang sinasakyan ni Camila at ng iba sa lugar kung saan maaaring naruroon talaga si Franco. Hindi maihiwalay ang tingin ni Camila sa kanyang paligid na puno ng kagubatan at palumpong. Steven, saan siya nagpunta? Bakit siya dumaan sa isang kalye na bihirang lakbayin ng mga lokal na residente tulad nito? Bulong ni Camila sa loob dahil sa takot na may mangyari kay Steven na hindi niya makita ang mukha nito. Natakot silang pumunta doon dahil sa kanan at kaliwa ay walang iba kundi masukal na kagubatan. Isa pa, hindi alam ni Camila kung saan pupunta ang asawa. Bakit kailangan nilang dumaan sa makipot at napakahinalang daan? Mommy, di ba uwi na lang tayo? Sa ngayon, hindi pa natin nahahanap si Daddy o ang sasakyan niya. Pinayuhan ni Riley si Camila na huwag mag-aksaya ng oras sa paghahanap kay Franco. Mabilis na nag-isip si Camila, iniisip kung anong desisyon ang dapat niyang gawin kaagad. Totoo ang sinabi ni Riley. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy sila sa kanilang walang patutunguhan na paglalakbay. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Riley, walang tao doon at wala ring paraan. Sinabihan ni Camila ang kanyang driver na tumalikod at umuwi. Walang gustong pasanin si Camila kung lalayo pa sila. Hindi lang iyon, alam din ni Camila ang mga panganib at banta na maaaring mangyari doon. Huli na ang desisyon ni Camila na lumiko sa kanan. Hanggang sa nakaikot na ang sasakyang minamaneho niya, marami ng tao ang nakapaligid kay Camila. May mga sasakyan din na nagmumula sa harapan. Ano ito? Mukhang naguguluhan si Camila sa nangyayari ngayon. Maraming tao ang lumitaw ng hindi inaasahan.
Pagtingin-tingin sa paligid, tila nakilala ni Camila ang isa sa mga sasakyan na nakaharang sa kanyang daraanan. Ngunit nag-aatubili pa rin si Luhat na kumpirmahin tulad ng inaasahan niya. Nagpanik ang lahat ng pasahero sa sasakyan. Walang exception ang driver at isang bodyguard na kasama ni Camila dito. Ang mga quintuplet ay hindi makapagsinungaling sa kanilang mga mukha, takot na may mangyari sa kanyang kambal o sa kanyang pinakamamahal na mommy. "Mommy, I'm sure that all of this is a trap from them," bungad ni Bettina sa boses. "Sigurado din ako dyan, Mommy." Si Athena at ang tatlo pa ay ganoon din ang tingin kay Bettina. Bagamat ang ilan sa kanila ay hindi sigurado kung ito nga ay gawa ng isang taong pinaghihinalaan nila. "Mga anak, huminahon kayo. Nakikiusap si Mommy sa inyo, huwag kayong magpanik. Kailangan ninyong maging mahinahon para harapin sila at ang kasalukuyang sitwasyon." Hiniling ni Camila sa mga quintuplet na huwag mag-abala at magpanik, kahit na siya mismo ay nagpapanik na rin. Natatakot si Camila na may mangyari sa mga quintuplet. "Anong gagawin ko?" tanong ni Camila sa sarili. "May opening pa ba tayo para makaalis dito, sir?" Sa halip ay tanong ni Camila sa driver at bodyguard na nakaupo sa harapan. "Ginagawa po namin ito, madam." Ang bodyguard sa harap ay pilit na naghahanap ng tamang daan palabas para makatakas sila doon. Kung hindi, mailigtas man lang niya si Camila at ang mga quintuplet mula sa kaguluhang nangyayari dito ngayon. "Mommy," hinawakan ni Dahlia ang kamay ng mommy niya. "You guys have to be calm, wag muna panik si mommy. We have to be compact, we can't look scared in front of them." Hinawakan ni Riley ang mga daliri ni Dahlia, inaaliw ang isa sa kanyang kambal para makontrol niya ang kanyang emosyon. Totoo ang sinabi ni Riley. "You can't be weak or let your guard down. Mommy hopes you can be strong together. We have to unite." Niyakap ni Camila ang mga quintuplet para pakalmihan ang mga ito. Alam ni Camila na si Riley, na mukhang mas malakas kaysa sa iba, ay mayroon ding nakakatakot na panig. Ayaw mag-discriminate ni Camila. Kailangan din niyang isipin si Riley na anak niya na may kahinaan para mas maging masigasig si Riley sa pagharap sa mga ganitong sitwasyon. Lalong tumindi ang gulat nang makita ni Camila na parami ng parami ang mga taong bumababa sa sasakyan at pinupuno ang bawat sulok doon. Laking gulat ni Camila nang makita niyang bumaba rin si Ivana mula sa isa sa mga sasakyang humaharang sa kanya. "Ivana," subconsciously, ungol ni Camila at narinig ito ng mga quintuplets. "May kailangan tayong gawin," sabi ng driver. "Natalo na kami. Ang dami-dami na, pero kaming dalawa lang," sabi ng bodyguard na nagbabantay kay Camila at ng mga quintuplet sa driver. Natigilan si Camila nang makita si Ivana na nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan na naka-cross arm sa kanyang dibdib. Nakikita rin ng mga quintuplet ang nakikita ni Mommy. Dapat malaman ni Mommy kung sa totoo lang, hindi si Daddy ang daddy na nakatira sa amin. Nagpasya si Riley na sabihin kay Camila ang totoong katotohanan ng biglaan. Si Camila ay tinamaan ng isang pakiramdam ng pagkabigla na napakakilabot. "Saka kung hindi mo siya daddy, sino siya? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin?" Umiling si Riley. "Tito Franco yan, Mom." "Yes, Mom. Ang daddy na nakatira sa amin ay si Uncle Franco, hindi si Daddy Steven." Tinulungan ni Athena si Riley na ipaliwanag ang katotohanan. Shock! Hindi akalain ni Camila na si Franco ay si Steven. Hindi, si Steven ay si Franco. Pakiramdam ni Camila ay umiikot ang kanyang ulo sa pag-iisip tungkol doon. So, all of this time, matagal ko nang alam na hindi naman talaga siya si Daddy, kundi si Uncle Franco, Mom, muling wika ni Riley na lalong ikinagulat ng ulo ni Camila. "Di ba namatay na si Franco after niyang ma-accident that time?" tanong ni Camila, ngunit hindi niya alam kung kanino niya tinutugunan ang tanong. Blanca ang tingin ni Camila ngunit ang nakakuyong na kamay ni Bettina ang nagparamdam kay Camila na totoo ang lahat ng ito. "May dala armas baril di ba?" tanong ni Camila sa bodyguard na nakaupo sa harap, mas tiyak sa harap niya. "Oo madam." Tumanggo lang ang bodyguard habang naglalabas ng armas sa kanyang holster. "Shoot them all around from inside the car." Sa isa kamay, dapat ay start ng driver ang makina at lalabas tayo dito sa lalong madaling panahon bago maubos ang mga bala. Utos ni Camila, naisip niya na ito ang tamang pagpipilian.
Dahil kapag pinababa ni Camila ang bodyguard at driver ng sasakyan ay malinaw na matatalo sila. Oo madam, ang driver ng pamilya Camila ay sumunod at pumayag. Naghanda din ang driver na paandarin ang makina bilang sinabi ni Camila. Isang suntok ang damapo sa likod ng driver ni Camila, napatumba siya nito. Nagulat si Camila at ang mga quintuplet nang makita iyon. Hindi bodyguard ni Ivana ang gumalaw, kundi ang bodyguard na kasama ni Camila sa sasakyan. Ang bodyguard ang nagtrabaho kay Franco at nang makita niya si Ivana na bumaba sa isa sa mga sasakyan, naisip niya na si Ivana din ang amo. Kaya naisipan niyang isuko si Camila at ang mga quintuplets. Bumaba sa sasakyan ng bodyguard na inutusang barilin ang mga bodyguard ni Ivana na iniwan si Camila at ang mga quintuplet na ganoon na lamang nang hindi iniisip ang kanilang kaligtasan. Ibinigay si Camila at ang mga quintuplet kay Ivana, ipinaramdam niya na ito ang tamang desisyon at landas. Kung si Franco ang nasa gitna nila, 100% sure ang bodyguard na pipiliin din ni Franco ang landas na ito. Nagpanik si Camila, hindi niya maintindihan kung bakit ang bodyguard ginawa iyon. Sa halip na protektahan sila, tumakbo siya papunta kay Ivana. Nakikita ni Camila na kausap niya si Ivana. Hindi ko alam kung ano ang topic pero mukhang seryoso ang ekspresyon nila. Ang mga quintuplet na orihinal na nagsusuot ng walang takot na mga mukha ay dahan-dahan ang nagbago. Alam nilang walang makakapagtanggol sa kanila ngayon maliban kay Camila at sa kanilang sarili. Ngunit sila ay mga bata lamang na hindi madaling makalaban sa matipunong matatanda tulad ng mga tanod na nagtatrabaho para sa Ivana. Mommy, ano ang dapat nating gawin? Natarante si Riley habang pilit pinapakalma ang apat na kambal. Si Camila nagulat pa rin sa ginawa ng bodyguard ay gumawa ng paraan para mailigtas silang lahat. Dahil dito, tumalon si Camila mula sa gitnang upuan patungo sa harapan. Ang lugar kung saan orihinal na inookupahan ng bodyguard ni Franco. Naisip na ito ni Camila. Kapag nasa front seat na siya, isasara ni Camila ang pinto ng kotse niya at ilalock ang pinto ang loob kaya hindi nila ito mabuksan at masaktan ang mga quintuplet. Hindi ka na makakalayo sa akin, Camila. Hindi pa rin sapat ang bilis ng mga galaw ni Camila kay Ivana. Hindi napansin ni Camila na napakabilis ng takbo ni Ivana. Sa katunayan, ngayon ay nagawang harangan ni Ivana ang pinto ng sasakyan na isasara na sana ni Camila. Halos lumundag na ang puso ni Camila dahil nabigla siya nang makita ang mukha ni Ivana sa harapan niya. Nakakakilabot ang ngiti ni Ivana kahit na masasabing maganda ang mukha ni Ivana. Ano ang gusto mo sa akin, Ivana? Sinubukan ni Camila na gambalain si Ivana, naghahanap pa siya ng puwang para maisara ang pinto ng sasakyan bago pa man lumapit ang mga bodyguard ni Ivana para kunin ang mga quintuplet na nakaupo sa likuran. Sarcastic na ngumiti si Ivana. Huwag mo nang tanungin, dahil malinaw ang sagot ko. Gusto kong patayin lahat ng 5 anak mo. Kasama ka, syempre, Ivana Bluffs. Napalunok si Camila. Ang lakas pala ni Ivana na hawakan ang pinto ng sasakyan hanggang sa nahirapan si Camila na hilahin ito sa isang hampas. Hindi susuko si Camila, susubukan niya hanggang sa manalo siya laban kay Ivana na sa tingin ni Camila ay baliw. Baliw kang babae ka, umalis ka na, hindi mo kaya ang mga anak ko. Sinubukan ni Camila ang kanyang makakaya, ngunit sa huli, siya ay nawala. Umalis si Camila kasama ang mga anak niya. Nang gabing iyon ay tinawagan ni Chris ang isa sa mga lalaking inutusan niya para subaybayan si Camila. Isang taong naninilip o nag-iingat kay Camila at sa kanyang mga anak sa bahay mula pa kahapon. Siyempre, nagulat si Chris na nakarinig ng balita na nasa labas si Camila kasama ang 5 anak niya. Naramdaman niya agad na may mali dito. Sa katunayan, matibay ang paniniwala niya na may masamang mangyayari sa babae at sa mga anak nito. Saan sila pupunta ng ganitong oras ng gabi? May nakita ka bang iba doon? Tanong niya. Saglit na wala siyang narinig sa kabilang side maliban sa tunog ng sasakyan. Sigurado siyang nagmamaneho ang kanyang lalaki para sundan si Camila. I don't know, actually ang tagal na at nawalan ako ng track sa kotse niya. Lalong nagulat si Chris sa narinig. Nang hindi man lang sumagot, agad niyang ibinaba ang tawag at sinabi kay Steven ang tungkol dito. Hindi na kailangang sabihin, syempre, mas nagulat si Steven nang marinig iyon. Pinilit niyang huwag isipin iyon.
Sa halip, humanap agad siya ng paraan at solusyon para mailigtas si Camilla kahit hindi niya alam kung ano na ang nangyari sa kanya ngayon. Hindi niya sinabi kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tanong ni Steven. Umiling si Chris. I don't think it really matters who did it at this point. The most important thing is alam natin kung saan sila pupunta. That way we can catch up with them. Tumango si Steven bilang pagsang-ayon. Agad silang sumugod. Samantala, si Franco na naiwang mag-isa na nakagapos ang buong katawan ay sinubukang pakawalan ang sarili. Sari-saring masamang pag-iisip ang umatake sa kanyang ulo sa mga oras na ito. Ayaw niyang may mangyaring masama kay Camilla. Kailangan niyang gawin ito sa oras bago siya masaktan ng sinuman. Shit, tara na. Sinubukan ni Franco ang lahat para tanggalin ang lubod sa kanyang katawan. Purut par ito siya umaasang maluwag ang lubod sa paggalaw. Walang pakialam si Franco nang mamula ang kanyang mga kamay at braso mula sa malaking lubod. Kailangan niya ng mahabang panahon para gawin ang kanyang negosyo. At ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtaksil. Lumipas ang mga minuto, lumuluwag na ang tali dahil sa paggalaw ni Franco. Nakatakas si Franco hanggang sa humihingal siya dahil sa sobrang pagod. Sa wakas, sigaw ni Franco sa loob-loob. Napakagaan ng loob niya nang makatakas siya. Laming-galinga siya sa paligid ngunit walang makakatulong sa kanya. Literal na naiwan siyang mag-isa doon. Walang ibang pagpipilian kundi ang tumawag sa isang tao para sa tulong. Sobrang drained din ang energy ni Franco sa mga oras na ito. Kailangan niya ng taong tutulong sa kanya. Kung hindi, baka bumagsak siya at hindi niya mailigtas si Camilla sa huli. Inabot ni Franco ang cellphone na malapit sa kanya. Nagpasya siyang tawagan si Chris. Pakiramdam niya ay wala siyang ibang mapagkakatiwalaan at tumulong din sa kanya sa ganitong sitwasyon, maliban kay Chris. Si Chris, na napagtanto na si Franco ang tumawag sa kanya, ay tiyak na hindi nag-isip ng matagal sa pagsagot sa tawag. Tila pinaghahandaan niya ang pagmumura kay Franco hanggang sa maibsan ang kanyang emosyon. Talagang nabaliw na si Franco kay Chris sa pagkakataong ito. Out of bounds ang mga kilos ni Franco na syempre hindi kinaya ni Chris. Hello, Chris, where are you? Can you help me now? Mag-isa lang ako at pagod na pagod ako. Napangiti si Chris sa hiling ni Franco. Alam niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin namalayan ni Franco na alam na ni Chris ang totoo, tungkol sa pagpapalit ng pagkakakilanlan ni na Franco at Steven. Anong tulong? Naglakas loob ka pa bang humingi ng tulong sa isang sitwasyon? Ganito. Wala ka talagang hiya. Nang marinig ang napaka-harsh na pangungusap na iyon, syempre, agad na kumunat ang noo ni Franco. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Chris sa kanya. Kahit sa kamangmangan niya, pakiramdam niya ay wala siyang kasalanan kay Chris. Kaya bakit ngayon ay parang galit na galit si Chris sa kanya? Nagdulot ito ng kalituhan sa puso ni Franco. Bakit parang galit na galit ka sa akin? May nagawa ba akong fatal? May nagawa ba ako na sa tingin mo ay isang krimen? Lalong natawa si Chris sa tanong nito. Naramdaman pa ni Chris na masyadong inosente si Franco o nagkunwaring inosente pa dito. Sapat na ang alam niya na walang kontrabida ang magsasabing masama. You don't need to pretend anymore and don't ever think that this time you can trick me, Franco. Para ka talagang bata na nahuling nagnakaw ng ibang laro ng mga bata pero ayaw mong aminin. Agad namang nanlaki ang mata ni Franco nang marinig na Franco ang tawag sa kanya ni Chris, hindi si Steven gaya ng dati. Sa ngayon napagtanto ni Franco kung ano ang ikinagalit ni Chris sa kanya. Alam na ni Chris ang lahat ng katotohanan. Hindi na nagawang makipagtalo pa ni Franco. Masyado na siyang na-corner dito. Okay, ngayon alam ko na kung bakit ka galit na galit sa akin. Napabuntong hininga si Franco. Napapagod na siya. Kailangan niya ng tulong ngayon. Well, I've always been too stupid. I already know what you've done. Alam ko kung anong mga krimen ang ginawa mo kay Steven, even going so far as to have to switch your identity just for the sake of personal feelings. Panipi. Nakahinga lang ng malalim si Franco nang sawayin siya ni Chris. Alam ni Franco na ngayon ay hindi na napigilan ni Chris ang kanyang galit. Ang pagkakamali ay masyadong nakamamatay at hindi mapapatawad. Pero kahit ganon, balak pa rin ni Franco na humingi ng tawad. Chris, alam na alam kong galit ka sa akin. I can explain everything to you.
For that I'm sorry. Umiling si Chris kahit hindi man lang nakikita ni Franco ang pag-iling niya. Kung siya ang nasa presensya ni Franco ngayon, baka sinuntok niya ng todo si Franco para mailabas lahat ng galit niya. Well, it's really pointless if you apologize now. You better just finish your business because I can't help you at all. I know you can take care of it yourself. Nakahinga ng maluwag si Franco nang i-disconnect ni Chris ang tawag ng hindi niya sinasang-ayunan. Ayaw ni Chris na pumunta para tulungan siya. Kung gayon, walang ibang pagpipilian. Kung ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ni Camila, magagawa niya ang lahat kahit na sa sobrang pagod. Nagpasya si Franco na pumunta sa lugar kung saan balak ni Ivana na saktan si Camila at ang kanyang mga anak. Binilisan niya ang takbo ng sasakyan para mabilis na makarating doon. Mula kanina ay ang puso niya hindi mapakali, natatakot na kung dumating siya ng huli at si Camila ay nasaktan ng maraming tao. Samantala, sa kabilang banda, sumugod na rin sina Chris at Steven. Nagmaneho sila ng mabilis hanggat kaya nila para makarating doon. Dapat ba nating isangkat ang mga pulis dito? Tanong ni Steven. Oo, tumawag na ako ng pulis. Pero, tingnan natin mamaya. Gaano karaming pulis ang kailangan natin para tulungan tayo sa ganitong sitwasyon? Nauna nang dumating si Franco kaysa kina Chris at Steven. Pero sa kasamaang palad, hindi na lang makapasok si Franco dahil mahigpit na nakasara ang pinto. Sigurado siyang nandoon si Camila at pati ang mga bata. Sinubukan ni Franco na kumalma kahit sa loob-loob niya ay sobrang kinakabahan siya. Sinusubukan niyang umasa sa loika dito. Ayaw niyang masyadong magpanik na sa huli ay nahirapan siyang makahanap ng solusyon sa problemang ito. Camila, nandyan ka ba sa loob? Nandito ako, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Nilapit ni Franco ang tenga sa pinto, sinisikap na marinig kung may tao. Napasigaw din siya ng malakas sana narinig ni Camila ang boses niya. Walang narinig si Franco doon. Pero sigurado siyang nandoon nga si Camila. Nagsusumikap pa siya ng paraan para masira ang napakatigas na pinto ngunit nang hihina na ang katawan niya at wala ng lakas para itulak ang pintong nakasara ng mahigpit. Kaya magtulungan ka sa akin. Kailangan ni Camila at ng mga bata ang tulong natin. Huwag ka nang magkamali, asshole. Nangyayari ito dahil sa atin. Malayo pa ba ang lugar? Tanong ni Steven na sobrang nag-aalala na kay Chris. Natakot talaga siya na huli na silang dumating. Since kanina, actually, sobrang panic na ang nararamdaman niya, but trying to stay calm para hindi mawala sa concentration si Chris sa pagmamaneho. Ayaw niyang lumala pa. Malapit na tayo, parang sinusubukang kumbansihin ni Chris si Steven. Naiintindihan niya talaga ang nararamdaman ni Steven ngayon. Hindi na inisip ni Chris si Franco. Wala na siyang pakialam sa ginagawa ngayon ni Franco. Kailangan lang niyang mag-focus sa pagpunta sa lugar na iyon. Sorry kung nagsimula na rin akong magpanik, Chris. Ayoko lang na may mangyaring masama sa kanila. Bakit nangyayari ito sa pamilya ko? I just can't imagine how scared Camila and my babies. I really can. Huwag mong patawarin ang sarili ko, Chris. Napahila mo si Steven sa mukha sa frustration. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyari kay Camila. Kung may nangyari, baka pagbayaran niya ito sa pamamagitan ng pananakit sa sarili. It's okay. If were you, I would react the same. But still, we just have to calm down. Rest assured that everything will be fine. I also believe that you can handle everything once we get there. Tumango si Steven. Binilisan ni Chris ang sasakyan. Nanatili ang tingin niya sa kalye at siniguradong walang masagasaan. Kahit nasa ganitong estado ng gulat, nagagawa pa rin niyang sundin ang mga alituntunin ng kalsada sa paraang hindi nakakasama sa iba. Sa ganitong gulat na sitwasyon, dahil alam niyang hindi pa rin makontrol ni Steven ang kanyang emosyon, dapat ay siya na ang kalmado. Ni isa sa kanila ay hindi namalayan na naroon na si Franco. Tumingin si Franco sa paligid. Napaisip na naman siya, umiikot sa kanya marahas na tumungo sa mga ideya. Masyado siyang nagpanik sa mga ilang minutong iyon para makapag-isip at kaya lang niyang sipain ang pinto sa abot ng kanyang makakaya. Nilalakad niya ang buong lugar at naghahanap ng mga tool na maaaring makatulong sa kanyang pagkilos para buksan ang pinto. In the end, let's hope it works. Nakahanap si Franco ng paraan na sapat na makapangyarihan para mabuksan ito.